araw ng Lunes, ika-10 ng Marso taong 2014. Bago ka na, Mig. Samad-samad mo. Simula na po ng pagbabago. Ayoko. Simula ng pagtaha sa tuwid na landas. At samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po si Snow Bagua. Siyempre sa amin kayo ang nasusunod sa mga balita. Nilalam namin na tayo itong yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Siozon. Yun! Malinaw na ang paningin. Salamat Ednel at Nicole. Ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Training camp ng Team Pacquiao sa Wildcard Gym sa Los Angeles, California. Nagsimula na ngayong araw. One-on-one trade ni na Air 21 Express Power Forward Vic Manuel at Alaska Aces slotman Aldrich Ramos. Inaprubahan na ng PBA. San Miguel Corporation, kampiyon sa inaugural Global Board Polo Open. Titulo ng National Cheerleading Championships. Nabawi ng Central Colleges of the Philippines Bobcats. Paul George-led Indiana Pacers. Nasadla sa 4-game losing skid sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Sa professional basketball, San Miguel Beer at Barako Bull Energy kapwa nagrehistro ng impresibong panalo sa elimination phase ng PBA Commissioner's Cup kahapon. Unang tinambakan ng Beermen ang sister team ng Barangay Ginebra San Miguel, 112-96. Bago dinomina ng Barako Bull ang Rain or Shine Elastic Painters, 110-106. Nakatutok sa mga kaganapan sa PBA ang aming kasamang si Dennis Principe at narito ang kanyang report. Maganda ang panimula ng San Miguel Beermen sa kasalukuyang PBA Commissioner's Cup. 2-0 na ang Beermen nang itala nito ang 112-96 victory laban sa crowd favorite Barangay Ginebra San Miguel linggo ng gabi sa Araneta Coliseum. Naging maganda ang farewell game ni San Miguel import Josh Boone na kumamada ng 32 points at 21 rebounds. Isang solidong follow-up sa 30-point 15-rebound performance sa kanilang 94-76 victory kontra Meralco Bolts noong Biyernes. Si Boone ay papalitan ni Kevin Jones na dumating sa bansa noong Sabado. With regards to this game, gusto namin i-gauge kung ano na talagang level namin when it comes to competition kasi Ginebra is one of the top team. So sabi namin before the game, doon natin maano kung anong level na kami when it comes to be competitive. Hindi pa lumalabas ang inaasahan laro ni Ginebra import Leon Rogers na walang naipasok sa 7 3-pointers na itinira nito sa laro. Bago dumating sa Pilipinas, sinasabing tumikada ng 15 3-point shots si Rogers sa China. Laban sa San Miguel, nagtapos si Rogers ng 33 points. Samantalang hindi na pinakawala ng Barako Bull ang pagkakataon na maitala ang panalo sa tournament. 2 araw matapos ang dikit na talo kontra Ginebra, naibulsa ng Barako ang panalo laban sa Philippine Cup finalist Rain or Shine 110-106. Binigay ni Barako coach Bong Ramos ang pupunan import Josh Dollard na pumutok ng game high 44 points. Although ang konting problema namin is limitado yung place ko Yung mga plays namin limitado kasi he's not used to playing a lot of options, no? Kasi he told me, Coach, I'm sorry, we have a lot of options. I'm a bit confused. So that's why every day I give him a 5-0 drills, reviewing the plays every day. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, Alaska Aces uniform na po ang susuot ni power forward Vic Manuel sa kanyang susunod na pangtungtong ng playing court. Ito'y matapos ng aprobahan ng PBA Commissioner's Office kani-kanina lamang ang one-on-one trade sa pagitan nila ni Bigman Aldrich Ramos. Narito ang report ni Ednel Billones ng Polytechnic University of the Philippines. Kasado na ang one-on-one trade ng Alaska Aces at Air 21 Express. Ito'y may kinalaman sa pwesto ni na Vic Manuel at Aldrich Ramos. Kaninang alas 4 ng hapon,
ay inaprubahan na ni League Commissioner Chito Salud ang paglipat ni Manuel sa Alaska kapalit ni Ramos. Sa panayam ng PTV Sports, labis ang katuwaan ni Manuel sa reunion nila ng kanyang dating PBA D-League mentor na si Luigi Trillo. Masaya ako. Hindi lang nagkasama na kami dati. Si Manuel ay dating inaasinta ng Sanmig Coffee Mixers, pero dahil nag-backout si Coach Tim Cole, hindi natuloy ang negosasyon. Kasi nga, sistema ni Coach Luigi. Kaya si Coach Tim Cole, diba? Ang paglipat ni Manuel sa Alaska ay tiyak na magdadagdag ng muscle sa post ng team, habang magkakaroon naman ng versatile big man ang Air 21 sa pagpasok ni Ramos. Para sa PTV Sports, Edno Bejones, Polytechnic University of the Philippines. Tikom naman ang bibig ni PBA legend Robert Jaworski sa ulat na nililigawan di umano siya ng dating team na Barangay Ginebra San Miguel. Buhat ang pumasok sa dugout ng Ginebra si Jaworski sa Game 6 ng PBA Philippine Cup semifinals kontra Sunbig Coffee Mixers. Ay umugong na ang chismis na nagbabalik di umano sa bench ng crowd favorite tinaguriang The Barreling Big J. May report si Ms. Keisha Halili. Hindi kinumpirma pero hindi rin itinanggi ni basketball living legend Robert Sonny Jaworski ang ulat na kinakausap di umano siya ng Barangay Ginebra San Miguel para muling tumayong coach ng team. Sa kasulukuyan ay si Ato Agustin pa rin ang interim mentor ng Ginebra, pero malakas ang clamor ng mga fans para sa posibleng coaching return ng tinaguriang The Barreling Big J. Ako, I think the sport is deep in my system. Hindi na mawawala yan. I'm a product of that arena and I'm proud of it. And I hope it grows. So if there are things that I can do to make it flourish and help, and as long as the conditions are all right, meaning alam mo na, unang-una malinaw ang mga usap-usapan at maganda yung patutunguhan, ready tayo. Kasunod nito, isang cryptic message naman na posibleng may kinalaman sa negosasyon ang ipinahiwatig ni Jaworski. Full control is always relevant. No? What are you in control of? Etc. Ganun. Ang importante dyan is nagkakaintindihan kayo. Kahit saan ka nandun, kailangan malinaw. What are you supposed to do? Samantala, hindi naman nagulat ang mga dating Ginebra players na sina Dante Gonzalgo at Sonny Cabatu sa ulat na posibleng nililigawan di umano ng San Miguel Corporation si Jaworski. Kaya pa rin yan mag-coach eh. Ang management naman dyan naman malalaman na lang natin yan kung nandyan na yan. Pero malaking bagay pa rin yan. Kung sa dahil siyempre Ginebra, dating Ginebra siya nagpaano ng parang ng talagang sumikat ang Ginebra, malay natin kunin ulit. Si Joe kasi motivator Ang babata pa kasi yung player, so they need Jaworski na mag-motivate sila. Pero it comes to coaching kasi, medyo si Sonny, not like the other coaches kasi ngayon yung school na ngayon. Kay Sonny kasi before, siyempre alam natin Toyota freestyle na lang sila. Pero magdadagdag siya, pwede pa rin. 16 na taon matapos na kumala sa Ginebra, walang duda na si Jaworski pa rin ang maituturing na most charismatic icon ng pinakapopular na ball club sa bansa. Sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Samantala, bagamat gaanong hindi kilala ng basketball community, hindi naman po nagduda ang PBA sa kakayahan ng Kia Motors na magmay-ari ng team sa liga. Ang Kia Motors ay ang pinakauna pong nagpasa ng letter of intent sa 3 bagong aplikante ng PBA. Narito ang report ni Ms. Leslie Ann Longbowen ng University of the Philippines, Diliman. Naniniwala ang 2 mataas na opisyales ng PBA na legitimate ang aplikasyon ng Kia Motors Incorporated para maging bahagi ng liga. Ito'y kahit patila misteryo para sa ilang fans ang basketball identity ng nasabing kumpanya. Ayon kay PBA Commissioner Chito Salud, nakikita niya ang kredibilidad na dala ng Kia Motors. Alam mo, very conservative yung CAC, no? They do not want to move until they actually receive their approval, no? So, they're playing it safe, they're playing it very carefully and cautiously, no? But they are eager to join the PBA.
Naniniwala rin si Salud na maaaring lumabas ang basketball personality ng Kia kapag naaprubahan na ng PBA board ang kanilang aplikasyon. Alam mo, kung titingnan mo yung history ng kumpanyang to at saka yung kanilang relasyon with Kia, hindi ka magugulat dahil globally, into sports talaga ang Kia, no? So, it so happens that in Manila, in the Philippines, the number one sport is basketball and the number one sporting vehicle marketing tool is the PBA. So, tayo napili nila. Sa panig naman ni PBA Chairman Ramon Segismundo, isang global brand ang Kia kaya't naniniwala siya na may sapat na resources ang kumpanya. Their general manager is very passionate about basketball. I'm actually lady, she watches UAAP games. Yeah, so they're a very professional group. I think they would really want to grow with the PBA. They're passionate about the sport. Ang aplikasyon ng Kia ay magiging nostalgic dahil ito ang unang pagkakataon na magkakaroon ng carmaker brand sa PBA, buhat ng tumiga ang maalamat na Toyota noong 1983. Para sa PTV Sports, Leslie Ann Lombowen, University of the Philippines, Diliman. Sa basketball pa rin, nangako sina guards Paul Lee at Jared Dillinger na tutulong sa preparasyon ng FIBA World Cup bound Gilas Pilipinas team. Ito'y kasunod ng pag-atras sa national pool na center Gregory Slaughter at shooting guard Marshall Lassiter. Para sa detalye, nagbabalik si Dennis Principe. Hindi matitinag sina Philippine Basketball Training Pool members Paul Lee at Jared Dillinger kahit na umatras sina Marshall Lassiter at Greg Slaughter sa nasabing pool. Para kay Dillinger, hindi na importante kung makakasama ba siya sa final lineup o magiging reserve player lamang siya ng national team. Importante umano na may tutulong siya sa preparations pa lamang ng koponan na sasabak sa FIBA World Cup ngayong Setyembre sa Spain. If we need to answer that call to be on Gilas, whether we're going to be on reserve to help them as practice players, or he makes some changes and wants to put us in the final 12, whatever it may be, it's all for the best. It's all for something higher than ourselves. Ayon naman kay Lee, hindi na din siya kung makakasama ba siya sa Spain o hindi. Naniniwala si Lee na may nakikita si Coach Chotre sa mga bagong miyembro ng pool na katulad niya na may maibibigay ng malaking tulong sa training. For me naman kaya ka kinuha ni Coach Chot siguro para meron siyang nakita sa'yo na pwede mong maitulong. So para sa akin yun yung Kamakailan ay nagpahayag sina Lassiter at Slaughter na pag-atras sa training camp. Idinahila ng dalawa na ayaw nilang makasakit sa original members ng Gilas squad na sakali man na sila ang pumalit sa mga ito. Nakopo ng bansa ang World Cup slot nang maibulsa ng Gilas Pilipinas squad ang silver medal sa FIBA Asia Tournament na ginanap noong Agosto dito sa Pilipinas. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. At sa kaugnay na ulat, mabilis na umuusad naman po sa House of Representatives ang naturalization proceedings ni Brooklyn Nets center Andre Blatch. Matapos po na pumasa sa ikalawang pagbasa noong isang linggo, itinakda na po sa Miyerkules ang third and final reading sa naturalization ng 6'11" slotman na posibleng pumalit kay Gilas Pilipinas center Marcus Douthat. Narito po ang report ni Ms. Tracy Clavel, University of the Philippines, Diliman. Right on track ang naturalization proceedings ni NBA Center Andre Blatch sa House of Representatives. Ayon kay Antipolo Congressman Robbie Puno, pasado na sa ikalawang pagbasa ang House Bill 4048 na naglalayong gawing Pilipino ang 6'11" Brooklyn Nets slotman at umaasa siya na papasa rin ito sa third and final reading sa Miyerkules. The next step is the third reading, which hopefully matatapos natin by March 12, and that is a vote na individually na, no? So nominal voting na yan. Every single one of the congressmen present will be asked to vote on the bill. And mukhang papasa naman yan kasi wala namang hindi naman nagkaroon ng objections either at the Justice Committee or at the second reading approval. So mukhang okay na tayo, pero marami pang kailangan gawin. Hangad ni Puno na maisaayos agad ang naturalization ni Blatch para maihabol siya sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup sa buwan ng Hulyo.
If the FIBA Asia Cup requires that Andre Blatch have a passport by July 15, baka medyo mahirap. So we're already studying it now to see what are the areas na pwedeng further i-expedite. Pero inamin ni Puno na kung mabilis ang pag-usad ng naturalization ni Blatch sa lower house, tila hindi naman ito nabibigyan ng sapat na atensyon sa Senado. What I have found out is that hindi pa pala na for first reading yung Senate bill nila, naka-file pa lang. So medyo mas matagal pa yung proseso sa Senate. Isinulong ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang naturalization kay Blatch para mas mapalakas ang kampanya ng Gilas Pilipinas National Team sa FIBA World Cup sa Agosto at sa Asian Games sa Setyembre. Para sa PTV Sports, Tracy Claver, University of the Philippines, Diliman. Balik po tayo sa local sports scene. Nag-pull out si Olympian Michael Martinez sa World Junior Figure Skating Championship sa Bulgaria. Ito po ay matapos na magtamo siya ng injury sa tuhod habang nag-e-ensayo siya para sa pagsabak sa 7-day event. Base po sa ulat, pinayuhan si Martinez ng kanyang doktor at coach na magpahinga muna para tuluyang maghilom ang kanyang injury. Sa katulayan, bulat ho noong 2009, dumanas na ng knee, ankle at thigh injury si Martinez. Isang patunay na hindi madali ang buhay ng isang figure skater. Napaka-graceful. Ha? Sariwa po mula sa impresibong performance sa Sochi Winter Games. Ang 17-year-old Muntinlupa City Pride ay tumapos po na pang-5 overall sa World Junior Championships noong isang taon. Sa table tennis, pamumunuan ni National University student Ryan Hakolo at Lasallian Bet Jamaica C ang kampanya ng Team Philippines sa Southeast Asian Juniors Championship sa Brunei, Jerusalem sa Hunyo. Ito ay matapos na mangibabaw sila sa kanilang kategorya sa katatapos na national qualifier sa Batangas City. Ito ang tinutukan ni Ms. Cristabel De Leon at narito ang kanyang report. Nakilala na ang mga kakatawan sa Pilipinas sa Southeast Asian Table Tennis Junior Championship sa Brunei, Darussalam sa buwan ng Hunyo. Sa 2-day qualifier sa Batangas City Convention Center nitong weekend, pinagharian ni National University student Ryan Hakolo ang 18 and under boys singles, habang pinagrinahan naman ni Lasallian Bet Jamaica C ang girls side. Tinalo ni Hakolo si Janly Manzares sa straight sets para makalikom ng record na 7 wins and 1 loss. Sa kabilang banda, dinomina naman ni Sisi Celine Cheng upang makumpleto ang pagwalis sa lahat ng 7 karibal sa girls singles. Hindi po ako nangangakong magkakaroon tayo ng ginto, pero pipilitin po namin gawin na makapasok sa final stage at manalo. Gagawin po namin lahat ng makakain namin. Sobrang happy and sobrang proud kasi nagbunga yung hard work ko sa pagte-training. Then thank you sa mga coaches, sa parents ko, sa family, sa continuous support. Makakasama ni Hakolo at C sa juniors team sina Sir Knight Benoya, Francis Garganyan, Janly Manzanares, Celine Ching, Ina Alelico at ang 2 batang Pinoy winners na sina Jan Marie Naire at Emmy Rose Dael. Habang ang cadet side ay bubuuin naman ni John Michael Castro, Reynaldo Templado Jr., Jana Romero, Ann Borbon at Maria Angelica Sanchez. Sasalang sa training camp sa Mayo ang National Juniors Table Tennis Team bilang preparasyon para sa pagsabak sa Brunei meet. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Ito, maganda. Ito talagang sport ko, Mika. Ito talaga nilalaro ko. Sa iba pang balita, pinagharian po ng San Miguel Corporation Team ang inaugural edition ng Global Port Polo Open sa Makati City. Ito po ay matapos na dominahin nila ang host Global Port sa isang All-Philippines final kahapon. May report si Ms. Nicole Ramos. Sinamantala ng San Miguel Corporation Team ang absence ni star scorer Mikey Romero upang gulantangin ang Global Port sa finals ng first Global Port Polo Open sa Manila Polo Club sa Makati City. Nagpa siyang huwag lumaro dahil sa pagpanaw ng kanyang lolo na si Miguel Lagman. Nauwi na lamang sa pagiging spectator sa sideline si Romero. Kasi I'm the parang motivator of the team. But malakas din yung kalaban. Tapos yung mga professionals ko did not deliver today. So next year, no? At sa kawalan ni Romero sa frontline ng Global Port, dito naman kuminang ng husto ang batang-batang si Inigo Zobel na umiscore ng game-high 3 points.
Ang kabayanihan ni Zobel ay naghatid sa San Miguel Corporation tungo sa impresibong 9-4 win, kasabay ng pagtayo bilang inaugural champion ng Global Port Tournament. Matapos ang halos isang linggong hatawan, nangako si Romero na papalawigin pang lalo ang event sa susunod na taon. My goal kasi is to promote polo dito sa Pilipinas na hindi lang elitist sport, kundi a sport that can be enjoyed by many. So that's my goal. Samantala, tumapos na third placer naman ang Amoeba of Royal Brunei na pinamunuan ni His Royal Highness Prince Jeffrey Bolkiah. Inigo inviting us, and then we have a trophy every year, and now extra because of the first I think the Manila Open. And how do you find the competitive spirit of polo players here in the Philippines? Wonderful, very friendly, competitive. Mula sa kasalukuyang 6, plano ni Romero na palawigin sa 8 teams ang mga kalahok sa Global Port Polo Open sa susunod na taon. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Samantala, sa ikalimang pagkakataon muling napasa kamay ng Central College of the Philippines ang titulo ng National Cheerleading Championships. At kabilang sa mga dinaig nila sa kompetisyon ngayong taon ay ang defending champion National University Bulldogs Pep Squad. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Keisha Halili. Nabawi ng Central Colleges of the Philippines Bobcats ang titulo ng National Cheerleading Championships sa MOA Arena sa Pasay City nitong weekend. Lumabas na pinakamagaling ang performance ng Bobcats sa 19 na cheerleading teams na naglaban-laban sa one-day event. Tumapos na runner-up ang University of Perpetual Health Altas habang nagkasya lamang sa third-place finish ang defending champion National University. Kondisyon may utak ng mga tao na dapat hindi tayo confident, hindi tayo palaging champion, maniwala tayo kay God na. Samantala, naniniwala naman si Tournament National Director Paula Luna na patuloy na tumataas ang kalidad ng cheerleading sa bansa dahil sa dami ng bilang ng mga paaralang nagpartisipa ngayong taon. Every year nag-i-improve talaga ng nag-i-improve. Kami, nandito na kami, mga 9 years na, di ba? And hindi kami nagsasawa talagang every year. Excited pa rin kaming makita kasi talagang nagde-develop sila. Sobrang grabing improvement nila versus nung kailan kami nag-umpisa. Ito ang pang-5 national cheerleading title para sa Bobcats matapos na magkampiyon sila sa kompetisyon noong 2007, 2008, 2010 at 2012. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Samantala, naging matagumpay po ang pagdaraos ng Rev UP 2014 Motor Show sa UP Diliman nito pong weekend. At ang pumukaw po ng atensyon ng mga car at motor enthusiast na dumalo sa one-day event ay ang isang 1950 edition ng Porsche 550 Spider. Nagbabalik si Miss Cristabel De Leon. Ang 1950 Porsche 550 Spider na ito ang nahirang na Rev Up 2014 Best of Show sa UP Diliman, Quezon City nitong weekend. Nilahukan ng mahigit 80 cars and motors, naging matagumpay ang pagdaraos ng 19th edition ng student organization Gears and Pinions Organized Motor Show. This isn't actually the 19th year of Diliman. This actually was a biannual event and only recently did it become an annual event. So this year we celebrate Rev Up with new things such as a motorcycle displays and with the same old car show and of course our miniature car display and as well as our RC drifters. So, maaga yung judging on time tapos very strict sa participants kasi yung mga nag-pre-register lang yung pwede sa major awards eh. Tapos yung mga walk-in sa minor lang. Umaasa rin ng mga organizers na patuloy pang mag-e-expand ang Rev Up na tunay na nagpapaangat ng kalidad ng kompetisyon sa motorsports. Kasi this year we introduced a small event lang eh, parang motorcycle show. Yeah. I hope na we can expand that. Kasi Diliman Motor Show, we are a motor show, we're not a. So I hope we can explore on that. So not only like huge cars or like small cars, we could also introduce like different machines and that includes motorcycles. Daang-daang car at motor enthusiasts mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa ang dumalo sa one-day event. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Samantala, isang makabagong teknolohiya naman ang makakatulong sa mga atleta
ang inilunsad ng Santa Lucia Healthcare Center kamakailan. Ito ay ang musculoskeletal ultrasound na may kakayahang matukoy ang sanhi ng pananakit ng anumang bahagi ng katawan ng tao. Sa pamamagitan ng nasabing proseso, matutulungan ang mga atleta na malaman ang tamang paraan ng paggamot sa mga injuries na natamo nila sa ensayo at aktwal na laro. At dahil mas mura kumpara sa ibang kaparehong proseso tulad ng MRI, naniniwala ang Santa Lucia Healthcare Center na maraming atleta ang makikinabang sa musculoskeletal ultrasound na ginagamit na rin sa ibang mga bansa. Greatly help them in terms of formulating their strength program or the rehabilitation program, like after a training or a game, if they get any injury and we are suspecting that there could be a tear of the tendon, a tear of the muscle, then we can visualize it through the ultrasound. Ayos yung Porsche at sport mo palang polo. Talaga, paano yun? Paano? Hindi ko, ano mo, polo, damit lang. Hindi. Paano ang polo? Golf yun. Hindi, parang pinaghalong golf yun na nakasakay ka sa kabayo. Hockey, sama-sama naman. Hindi nag-give tapos up football. Yun, sama-sama. Hindi nag-give up yung kabayo. Kaya, tsaka ang ano lang, ang maganda ron, pwede ka makipagsabayan ng takbuhan doon dahil kabayo. Mga kalaban. Di ba? Sige na. Bakit speechless ka na, ha? Sige, kami na. Mga sensible naman na makakasama ko sa next portion ng atin pong programa. Ito po Wala ka ba doon? Yan yung paboritong PTV Sports. Hi, I'm Kathy Berzol of the UP Lady Maroons volleyball team, and I'm the best blocker in the UAAP Season 76 Women's Volleyball Tournament. Watch me on home court with Nicole Ramos this coming Thursday. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Welcome to iSports, everyone. I'm Nicole Ramos. And I'm Dennis Principe. And later on, Snow Battle will be joining us. Yes, he's still... Here he goes. Kakape ko eh. Here he is. Kasama ko si Boss Joey eh. Thank you sa kwentuhan, Boss Joey. Ang manugang ni former Commissioner Rudy Salud, na mas hawig pa niya kaysa kay Commissioner Chito Salud. Okay. Alright. Tawa ka ng tao. Totoo naman Boss Joey, lapit ka. Layo mo. Sige na. Okay, paano kayo magpadala ng mensahe sa amin? Yes, all you have to do is follow us at facebook.com/PD4Sports. You can also follow us at twitter.com/PD4Sports. And you can email us at ptvsports@mail.ptv.ph. At para sa mga gusto magpadala ng text, all you have to do is type in radio space, SR space, name space message, and send them to 2311 for Globe and Touch Mobile. And 50 for Smart and Talkie-Text and Sun users. Okay. Si Melvin Escalora. Ayan, nanonood sa atin. Kaibigan ko to eh. Hello. Okay. So, basta tayo. Facebook ko tayo. Doon kayo sa PTV4 Sports. Yung account nun kasi may PTV Sports. Pakistan, ano yun? Television. Yeah, don't be deceived by that. Nakita ko din yun. May dalawa yun eh. PTV Sports, Pakistani yun. Yeah. Okay. Dito tayo sa mga Pinoy. PTV4 Sports. Pero sports din yun. Yes, sports din siya. Pero mahalata mo naman. Kaya lang puro cricket. Ganun, di ba yung lalaro? Iba yung sports. Batiin ko na si Boss Ed Finlan. Ayan. Hello, sir. Love you, sir. Si Boss Ed Finlan. Okay, basta tayo. Alright, let's start with the message of Jason Rubio from Facebook. Sir Snow at Dennis at Nicole at Meg, totoo po ba na nililigawan ng SMCC coach Big J? Jaworski, yes. Maging coach ng BGSM. Sana nga siya na lang ang coach ng BGSM at may trade po ba sa BGSM? At kailan po ang laban ng Manila Classico? Thanks. Okay, Manila Classico sa Quezon City. O Yes, sa Pasay City. Siya, diba? Sinusubukan si Big J. Si Big Juno. Hindi, si Jaworski po. May storya to. Sige, kwento. Yung ano, di ba yung kwento natin? Ang alam ko, yung po ng San Miguel, medyo wala na yata siyang powers dun eh. Kinakausap si Senator. Jawo. Uli? Si... Yun. Oo. Frankenstein? Frankenstein. So kinakausap. Sinabi kong Frankenstein, binubuhay ulit yung pangalan ni Jawo. Is that what you mean? Okay. So... Nasa ano na? Pero nakausap ko si Jawo, sabi niya, hindi naman siya sumagot ng diretso. Pero malaman yung sinabi niya, yung sabi niya full control. Mapapag-usapan. Tama ba yun? Mapapag-usapan yan. Hindi, sa ngayon naman, Senator, full control naman sa Inebra eh. Yung management, di ba?
Kontrolado nila yung team. Okay. Sige, basa tayo. Basa pa tayo sa Facebook. This one is from Michael Kelly Romero. Good afternoon, PTV Sports, sa mga hosts na beautifuls and handsomes. Wow, iba yung pagka-phrase niya. Yeah, na sila Meg, Nicole, and Snow, and Dennis. Tanong ko lang po, bakit parang hindi ganun ka-powerful ang Gin Kings ngayon compare nung last conference? Si Dennis, anong sagot niya? Maganda naman po yung lineup nila. May problem po ba? Pabati sa mga Rodriguez dito sa Calamba. Thanks. More power. Una kasi dyan, Brad, mataas ang expectation sa team. So may pressure. Dami player ang gagaling, ang lalaki. So pressure na agad yun. Tapos yung coaching staff, hindi kasi alam kung sino talaga. Kahit ako nalilito Hindi ko alam sino ba talaga ang coach, di ba? Kasi ang pangalan, ang coach si Ato. Pero si Ato, nakaganon lang po sa gilid. Di ba? Habang nagko-crocus po si Juno, di ba? Oo. So, hindi yung isa, Brad. Kasi sabi nga ni Shani Cabato, yung isang team kasi kailangan magkaroon talaga yan ng shepherd na talagang yung titignan mo, titingalain mo at susundin mo. Diba? Parang walang pinag-iba yan. Ikaw ba, nagpunta ka na ng tour sa ibang bansa? Di ba, mayroong yung tour guide ninyo, may daladalang taling gano'n, mataas. Minsan nasasalubong nyo sa the port, di ba, Brad, may gano'n. May tour guide, mga Chinese, di ba? May plug na mataas na gano'n, di ba? Sinusundan nila. Para makita. Parang gano'n yung coach. Diba? May direksyon, di ba? Tsaka kung saan kayo dalhin, doon kayo. Oo. Tsaka mahirap din kasi sa Ginebra sa sobrang dami ng fans. Brad, turuan Pagkatapos sa conference, yung mga fans nag-aaway-aaway, di ba? So, siguro if yung sinabi ni Coach Ato nung post-game, nung nanalo sila, game 1. Siya nagsalita. Para si Biboy, sige, tapos? Hindi, nandun si Todd Purvis nung si Biboy. Ito siya lang talaga mag-isa. Na sabi niyang ganon, in some way, partner na, yung last conference, all of that, pinalitan namin. Si Coach Juno na. Yung sistema. So, maring factor, yung baka nangangapa pa sa sistema ni Coach. Kasi running team yan, di ba? Ang Ginebra. Kahapon nata parang 5 attempts lang ata. Yung Ginebra. Okay. Anyway, Brad, ito si Vic Manuel nanonood sa atin ngayon. Kababayan ko to sa likod. Vic, salamat sa iyo, brother, Saan na ba ngayon? Saan na siya Saan na ako? Alaska na ako. Magagamit siya dyan. Practice na siya. Magagamit siya dyan, Alaska. So, Vic, threat ka ba kay Calvin Aboy ba? Diyan sa pwesto dyan. Nice question. Anyway, Brad, ito. Dahil compliment. Batiin daw natin yung asawa niya, si Annalyn, at saka baby ko, si Keisha. Okay? Tsaka mga taga-likab. Likab tsaka Subic ito, Brad. Pero pag nagsalita, Nueva Ecija. Novo Ecija, Kabayan natin, kabayan. Sa likab. Malapit po yun sa pinakabayan namin, sa Quezon. Tahimik doon. Sa amin din, San Jose. Pag napagbintangan ka adik sa amin, mawawala ka. Natahimik. Tahimik ka lang. Tatahimik ka. Okay, text naman tayo. Adik po share, Okay, basa na. Alright, this one is from Jason. Idol Snow, sa tingin niyo pa, kayang talunin ng Ateneo Lady Eagles ang Lasal at mag-champion? Ayan, sige. Sasagutin natin yan! Sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik muli ang pinakamalapit na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Welcome back to iSports. Okay. Sorry. So, balik tayo sa ating question about Ateneo and Lasal. Okay, nakausap po si Coach Roger Gurayev. Nag-decline na siya magsalita. Ayaw na muna niya. Kasi, di ba, galing siya sa Ateneo. Di ba, gusto raw niya muna, tahimik muna. Ito na lang kinakonta ko, yung isa sa mga mahusay na statistician. Ito sa lahat ng statistician, hindi ho ito madamot sa pagbibigay ng stat. Si Sherwin Malonzo, hindi pa ho ito naniningil. Okay. Sige, kontakin ko lang Okay. Baka busy lang kasi. Baka naglalaro Wala ba laro ngayon? Tuesday. Tuesday ang laro. Bukas. Bukas Bukas. Okay. Sige, mamaya ho namin sasagutin Ateneo Lasal. Ito, kukuha tayo ng Okay. Ng mapapagkatiwalaan. Okay. Sige, Nicole, basa. Ito, basa tayo. This one's from Romel Carbunco. Makapagal Village. Mabalacat City. Magandang araw po sa iSports. Bakit di na lang kinuha ng dating import na BGSM na si DMAC? Kasi... Malaki. Kasi VMAC yan. VMAC? Okay. Vernon McLean. Vernon. Malaki ho kasi si VMAC. 6'11 ata ito Over. Kasi tandaan ninyo yung Commissioner's Cup last year. At saka 2 years ago, unlimited yung height. Yes. So he's too tall for this one. Kaya hindi siya. Sige, text pa.
Okay, let's read this one from Sony Rosario. Boss No Dennis at Cute Nicole, ask ko lang kung saan na sila Kirby at Pamboy Raimundo. Pakigreet po sina Mayeth Maricar. Thanks po. Ayan, hello sa inyo. Si Pamboy nasa NLEX Road Warriors. Yes. Kirby ba? Nakaalis na? Nandito pa? Nandito pa rin? Pero akala ko magpapa-opera na siya. Sabi niya, di ba, na is willing to take the gamble at magpa-opera sa US. Yun yung last na nakausap ko, 1 month Nang sabi, baka nga yun, malamang magpa-opera siya sa US. Pero sabi niya, nandito pa, so wala pa. Nung huli ko nakausap, parang siya, ang sagot niya sa akin, vague Vague? Kung makakabalik ka pa ba o hindi na. No? Hindi niya masagot ng diretso. Unsure. Oo, tapos parang sinasabi niya, gusto pa niyang bumalik kung may pagkakataon. May pagkakataon ba? Tinanong ko. Panahon na lang ang makakapagsabi. Kasi ang problema, ito na, nasa kabilang linya na si Sherwin Malonzo. She, nasa TV ako ito pre, ang dami kasi nagtatanong dito about sa series ng Ateneo tsaka ng Lasal. You think kaya pang humabol ng Ateneo? Basta kasi parang nangyari, they need one more win di ba? Para patay yung series, ika nga. Ayun. So, kung manalo sila sa Wednesday, may knockout games sa Sabado. So, Wednesday yan Wednesday? Wednesday sa MOA Arena. Okay. Sa MOA Arena. Pero ano sa tingin mo naging factor kaya lumabas pa rin yung dominance ng Lasal over Ateneo? At least in game 1, Ano yan? Ano yung factor? Bakit parang namamalahibo yung Ateneo sa Lasal? Ano yung Namamalahibo. Medyo yung momentum parang nanatili for Lasal. Malaking bagay kasi yung yung di ba napilayan nung first set si Denden. So hindi kaagad naka-recover yung team. So yun yung tingin kong problema. Pero kung naglaro si Denden, pwedeng medyo parang match naman yung laro kung nandun yung libero. Pero makabalik kaya si Denden doon sa game 2? Ano ba update? Napilaya siya ng first. So wala ka update kung makakalaro? Hindi. Basta makalaro naman, sprain lang naman sprained ankle. At least maganda-ganda pala, mahaba-haba yung break, Mahaba-haba yung break. Oo, medyo sana 5 araw din halos yung pahinga. Oo nga. So ikaw pa rin ba nag-i-stat doon sa laro, boss? Yep, ako pa rin. Oo, buti nga ikaw, boss, pag nangingi ako ng stat, misa ka hindi ko inihingi, meron na boss? Di ba? Ibang klase sa ibang liga, ang tagal. Bayad pa. Buti ikaw walang bayad, boss? Buti ikaw hindi ka naniningil. Wala Wala. Hindi mo lang ako, okay na ako. Salamat. Kuya Sherwin, salamat. Napakabait mo talaga kaya hindi na tayo nakakapagsama dahil sa V-League. Medyo may kanya-kanya tayong mundo pansamantala. Andiyan ka pa rin, Correct. Anyway, basta kita-kita tayo anytime. Isang tanong na lang, Kuya Sherwin. Anong kailangan gawing adjustment ng Ateneo sa second game? Yun ang hindi ko alam. Pero kung ako, tingin ko lang kailangan, ayusin nila yung service receive formation. Tingin ko. Pagka kasi pag ma-execute nila na maayos yung first offense nila, malaking factor dahil yung counter offense, kumbaga tawagin na yung galing sa na i-depend at magka-counter offense, maganda naman yung maganda yung sa Ateneo. Problema talaga, first goal. Okay. Thank you so much, Kuya Sherwin. Kuya Sherwin, salamat sa'yo. Yes. Okay, sige. Thank you. Si Boss Sherwin po Malonzo ang ang ating napakabait na statistician mula po sa volleyball. Lahat ng mga matataas na antas na volleyball leagues. Volleyball. Siya yung stat. Salamat, Kuya Sherwin. Thank you. Tawag ulit ako sa'yo mamaya. Thank you. Thank you rin. Okay. So next, basa pa tayo? This one is from Pedro Lee Nomis. Diretsyong sagot mo sa tanong ko. Ayan, ikaw daw. Sino sa 3-ad player ang makakasilat ng slot sa Gilas at bakit? Ayan. Diretso sagot daw. Mabigat kasi Actually, wineway yan Minsan, di ba, like nung nakaraan, depende kasi sa kung anong gusto ni Coach Chot yan. Mahirap siyang pangunahan. Di ba, kung nung nakaraan, marami. Kahit si Douthit, pinupush niya yung late entry na si Belga. Pero eventually, nung nag-decide, wala si Belga. Last in, first out, di ba? Yeah. Ganun na nangyari. So, hindi ko natin alam yan. So, siguro kung magkaroon ng injury, o gano'n, magkakaroon ng mga pagbabago. Pero Brad, marami nagsasabi, yung Poli, magandang addition. Malaki.
he doesn't back down doon sa kanya mga defenders, di ba? Can defend yung bigger players, di ba, Dennis? So, may chance yan. Yung Jared, ando doon din, Brad. Dati na mainstay ng Gilas. Malaki, dumidribble, 6'5". Meralco. Oo, Meralco pa. Financier. You know what I mean? Ako tingin ko, Brad, if you will allow me, sure, to comment, I'm because listening. the question is for you. Pero Dennis pa will cover the Gilas practice later, Mapuputol yun, Dennis, Oo, mapuputol yun dahil magkakaroon ng manonood sila ng kwentong Gilas. Kwentong Kano Gilas? ng Pusurog yung part mo ako, Pakitang Gilas. Hindi yung Gilas yung pupuntahan natin mamaya. Oo nga pala. Siguro, for me, feeling ko yung lineup natin ng FIBA Asia, tingin ko yun na yung World Cup. Unless magkaroon ng injury, I don't think meron mababago sa lineup natin. Kasi kung meron mo mapapalitan dyan, kung titignan mo, hindi na talaga nagamit dyan si Junmar Fajardo, pero grabe nilalaro ni Junmar Fajardo lately. So I think, and among the 3 bagong additions, wala naman doon ang pwedeng masasabing pumulit kay Junmar. If ever man, siguro baka mga isa pagdating na sa Asian Games. Possibly. Oo. Yun siguro. Oo. Pero yung World Cup, tingin ko yun na. Yung FIBA Asia natin. Parang bonus na yun Parang bonus. Unless... Pero kahit naman hindi sila makasama Pero sa tingin ko, yun na yan. Pero may mapapalitan isa o dalawa. The most, dalawa. Malabo pa yun. Ako, baka nga kung magkakaroon ng palitan, mas malaki pa chance nung sa naturalize Isa na, pwede. Pero mukhang hindi ahabot Kasi sa Senate, di pa gumagalaw di ba? Tsaka ako, Brad, kung magkakaroon man ng chance, it will be a big gamble na Una, hindi kabisado yung system. Yun. Hindi kabisado yung mga player. Si Marcus Douthit, except Jared. Jared, matagal sa sistema ni Hindi, I mean, yung si Blatch, kung ipapasok mo. Yung sa naturalize Kung i-insert mo si Blatch, kasi ang target nila doon, July 15, kasama sa FIBA Asia Cup 15, so 1.5 months na lang yun, Brad. Dahil August 30 simula ng World Cup. Although, maganda naman kasi... Pero kung makakuha, mag-naturalize, tingin mo, hindi? Pwede. Hindi, ako naman kasi, ang magiging maganda nandun, is preparasyon yung World Cup, magiging tune-up mo yun para sa Incheon. Sa Asian Games. Di ba? Kasi, tatalawin ba natin ang Argentina, di ba? Puerto Rico. Hirap yan. Senegal nga lang ata kaya natin, pero medyo mabigat pa. Malalaki kasi. Big man. Okay, basa ka na, Nicole. Alright, sa Twitter naman tayo. This one is from Jomar Tag. Handsome Snow, gorgeous Nicole, and tantalizing Dennis. Update naman po sa mga athletes natin sa Asian Games. Thanks. Wala pang final, Wala pang lineup. Wala pang final lineup. And not even tentative lineup sa Asian Games. Pero, as usual, siguro, kung meron mang chance tayo, mga contact sport pa rin, like boxing, taekwondo, basketball. Tingin ko maganda chance natin. Because if you notice, the last few stagings of Asian Games, patas tayo, patas. At yung ibang teams, hindi yung talagang 100% national team, except yung Korea. I think yun ang pinakamatinding kala. Because sila host Korea. So I think all out yun ang Korea dyan. Tsaka ano yan may personal grudge yan. Tinalo natin na nakakahan. Dito sa atin. Okay. Si Lex Marihime. Playing time is earned, not given, enough said. Siyempre. Yan naman yan. Pwede mo ipasa kay pangalan to? James Forster. Mainit na mainit ang calls, para bigyan ng playing time si James Forster. Winnie Lee. Sana i-replay yung second game ng PBA kapag Sabado, kagaya ng ibang game kapag Wednesday at Friday. Para ba schedule ngayon ng PBA? Dati pa rin ata First game delayed, second game live. Oo. Pero sa action, live pareho. Sa Fox, live. Pag Wednesday, pareho. Second game lang ba? Pareho ba? Hindi ko kabisado. Second lang ba? Nalilito rin ako Kaya ko, batala ako sa venue, hindi na lang. Nalilito rin ako. Ako naman, nakikinig din ako sa radyo. Live yung pareho. Pag binati si Tati, kumukulod yung ko. Ikaw rin ba? Ikaw rin? Hindi. Okay. Si Herbie, joke lang Tati Joke lang Half meant. Okay. Ang sabi ni Herbie? May injury ba si Fajardo Idol pero nagpa-practice siya sa Gilas? Hindi siya nagpa-practice. Nagpapakita ng Sharon. Pakita ang Gilas lang siya. Hindi, although yung last time kasi Brad, sila Slaughter, sila Pingris, nakatayo lang din. No? Slaughter. Hindi, kasi nagpaalam. Si Slaughter, di talaga pinayagan Okay. Sino? Hindi. Ang sinabi ko. Hindi pinayagan. Hindi siya naglaro.
Ano ba yan? Dudulas ako. Namamali ako ng choice of words eh. Magkaiba ba yung hindi pinayagan sa hindi lumaro? Oo naman. Ikaw sumagot. Anong ikaw sumagot? Pag hindi pinayagan, parang ikaw. Not allowed. Pero, gusto mo. Gusto mo? Yeah. So, yung isa naman, yung... Parang di ba, magpapaalam ka pag sinabi ni Daddy Bong. Na magbo-boyfriend ka na. Hindi, gusto mong umalis. Topic yan. Gusto mong maglaro. Sabi, hindi pwede. Pero gusto mo. Ganun naman. Ganun ba yan? Paano pag hindi ka pinayagan ng Daddy mo lumabas? Sige, labas ka. Sige. Gusto mong lumabas? Try to convince. Try to convince. Pero ayaw niya. Paano kung kunyari yung nag-aaya sa'yo lumabas may girlfriend na? Syempre ayoko. Ayaw ng daddy mo? Ako may ayaw. Kasi may girlfriend personally, siya. ayaw. Come on. Uy, pero yung yung Slaughter. Brad, yung Slaughter and Lassiter. May nakatabi kasi ako official. Pero, lang, baka aksidente lang. Yoyosi. Inaano nga namin tayo nyo. Ganon. Wala, ayaw talaga Sino bang nyo? Yung dalawa, kinausap. Okay. Bakit ayaw nyo? Laro kayo. Si Bianca, gustong-gusto. Bianca Cañete, yung natin dati. Yung ating OJT, nanonood ngayon. Hello. OJT natin yan, mabait. Okay, basa na. Messages pa, text tayo galing kay... Pagka nag-amoy juban na, patapos na tayo. Nag-amoy juban na. Okay, game. Basa na. Basa. Basa. Ito, si Andy Bat. Nandyan na naman si Kaidik sa bench ng Ginebra. Bakit? Si Alan. Bumubulong na naman siguro yan sa coaching staff. Yun ang sabi niya. Comment lang daw niya. Alan Kaidik. Hello, man. Bumubulong, hindi naman siguro. Juban pang lalaki. Mga bulong-bulong. Naman if it's for the good of the team, why not? Tanong, is it good ba? We don't know. Well, 1-1 sila. Muntik pa 0 to. Muntik pa 0 to. Okay. Kasi yung Ginebra, muntik na natalo sa Barako. If not, for Nicole coming in to watch the game. Oh, come on. Naki-serve nga si Nicole. I was there during rain or shine also. Okay. So you have no right to say that. Sige na, mag-thank you na kayo sa mga sponsors ninyo. Siyempre, thank you kay Street Couture, Mr. Rudy Yu of Hookup Watches, The Other Place Restaurant sa Batangas City, Sir Richard Bondad, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Sir Duceto ng Ever Bilena, St. Luke's Medical Center, Dean Grace Pharmacy, Dr. MJ Tarzan Zen Institute, Frank and Marcel Graphics, and of course, my Jewelry Box. Right. Thank you, Mr. Duceto for our makeup from Ever Bilena. Thank you, Mr. Rudy, for our hookup watches. Thank you, Sir Mike, for street couture outfits. Thank you, Amis Tumang, for amazing jackets and shirts. I'd also want to say hello to my friend Justin Morales, who's watching right now. Hi, Mom, Dad, Lola, and my sister. And also, thank you, OOTD, for my outfits. Ito. Tapos ka na? Meron ba? Oh, yeah. Your turn. Mamaya, Pakitang Gilas Basketball League. Kalaro kami. Snow Badwa. Yes. Ano lang ako, moral support. Wala ako sa condition. Parang poly to. Yun, sabi na yun sabihin mo eh. Nakita ko na siya mag-play dati. Poly gratis. May look pa ganun eh. O, diba talo po? Hindi sabi niya sa akin. Galing ba? Magaling. Sumaangas ka din. Di pa ako tapos. Ronald Dulatre of Penang Sword Warriors, Josel de Guzman ng Globe. At saka si Epo Kimpo ng Ateneo. Ako naman, parang... Si Maala. My wife, Queenie, I love you. Di ba ako tapos eh? Sige na. Tapos ka na? Okay na. Mami Base. Okay na. Sigurado na. Kanjut kasi na. Parang Yengyo yan eh. Ako naman, salamat po sa Parabola ng Cola, Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Mr. J. Lianos D. Boss Rafi Cashaw. Salamat po sa Parabola ng Cola. At sa Axel 316, Mr. Willie Ortiz, Philip Golo, Willa Rosa, Jacob Malapos at Arvin Roa. Oy, suot ko ngayon. Francis M. Clothing Company, Mr. Ito Vilahin. Salamat po sa NLEX. At salamat po sa NLEX Road Warriors, Globe Telecom, Mr. Giselle de Guzman, and salamat kay Doc MJ Sen Institute at also sa Smart Communications, Boss Pato Gregorio. Giselle Josie, ng Smart Eye ng Ever Bilena. Thank you so much. Ma'am Kiti. Ako po yung Nicole Sobadwa. Next, Yoson. Nicole Ramos. Dennis Prinzope. Okay, Sports Radio, kalas na tayo. Ang tabayaran po ang News at 6, kasama sina Attorney Marcus Rodes at Ralph Obina. Wala si Cathy. Wala si Attorney. Wala si Cathy. Wala. Andiyan si Cathy. Okay, Sports Radio, kalas na tayo. News at 6, narito na po ang tampok na balita.